Ramir Boulder po nagbabalik. Ang vlog po natin ngayon tungkol po sa mga guni-guning proyekto na discovery po ni Vince Dizon dito sa Oriental Mindoro. Ayon po sa kanya, hindi malinaw kung bakit nainis si Vince Dizon sa isang proyekto sa Oriental Mindoro dahil walang direktang impormasyon tungkol dito. Gayunpaman, may mga ulat na tungkol sa mga kontrobersya sa mga proyekto ng pamahalaan sa Oriental Mindoro, partikular sa river dredging o paghukay ng buhangin sa ilog at dagat. Isang proyekto na pamahalaan na naglalayong solusyonan ang problema sa baha sa lugar. Gayunpaman, maraming residente ang grupo ang tumututol dito dahil nga sa posible daw na epekto nito sa kapaligiran at kabuhayan ng mga lokal. Ang proyektong ito umano'y nagdudulot ng pagkasira sa mga baybayin at marine ecosystem na nagresulta sa pagkawala ng mga isda at iba pang hayop sa dagat. Yun po ang kanilang hinaing. Bilang sekretary daw ng DPWH, ipinatigil ni Dizon ang mga bidding para sa mga lokal na proyekto ng ahensya upang ripasuhin ang mga ito at magkaroon ng mga safeguard laban sa korupsyon. Kung natatandaan niyo po, itong si Vince Dizon ay pinagbitiw lahat ng mga from top to bottom dito sa DPWH at ngayon po ay nasa Oriental Mindoro po siya upang saksihan yung guni-guning proyekto nila ron na kasama po niya yung governor ng Oriental Mindoro. Panoorin po natin. RD sa kagaling Central o Region? Kanina ba ako? Province. Ba tayo doon? Ikot tayo, check. Ikot, check. Ito po sir, ang design. 12 meters. According sa design signed by DPWH na hindi ibinigay sa akin for 5 months. Nung nag-request ako sa inyo ng sulat, pinadala ko kayo ng sulat ng September 5. Sinagot niyo ako kinabukasan. After that, tinawagan ko po ang regional director niyo na bago, si Ma'am Edith. Binigyan niya ako ng copy. Finally, nakakuha kami. This is this portion. Okay. 12 meters according to the design. ID? Kayo ang nagpadala sa akin ito, tama ba? Yes, sir. 12 meters nga po ba nakadesign? 12 meters. RD sa kagaling? Sa region po, sir, Kiligaro. Pagkagaraw ka? Ilocano ka? When, sir? So, check. 12 meters tayo po, magsukat tayo ngayon. 12 meters pa ang nila. Punta tayo doon. Taas ng kan, taas ng backhoe. Ako na lang tayo to boys. Ay. Ito nga po palang proyekto po ito ni Sara Diskaya, yung may-ari ng Saint Gerard Construction. Medyo substandard po yata yung mga
ibinaong bakal. I'm only 165. 1.65 lang ako. Kaya... Ay, Less than 2.4. 2.4. Ilan po sukat nyo? 2.5 meters. 2.5. That's copy na 5. So 3 meters. So 3 meters. Sorry ang gayo. Opo. Sensya na kayo, magayo ah. Wala, wala. una. Ma'am, system po. How long? More than 1.5 kilometer na. Ano yun? Hindi gumagawa pa din. Kasi Repair, ito yung pupuntahan natin. So, ito yung nasira. Ito yung workmanship. Lakad natin, palakad. So this was not in any way for the design, wala. Wala. Hindi nyo nakita plan. Pinapunta ka pa nga dito. Hindi nyo nakita plan. So hindi sinabi ko yung July 29, officially. After the day after the storm. Pagkabata kami, I've known Bonds. Naka-background check na ako, sir. 30. Million nito. Tapos na problema namin. So how much was this in total? This one? Just this? Just this one is 2,675 2 billion. 2,675 million. So 3 billion. 3 billion. As 3 contractors. Three contractors, practically 2 contractors because St. Timothy and St. Gerard. and Elite Elite. Both this kaya. both is kaya. Sunwest. And then Sunwest yung tira. Yeah. Sa ito isa. Meron pa isa makikita yung dulo yung Ano nawasak. mga mismo. mahulog kayo? So, sir, pag maulan, pag ilog to, sir? Ano ba? Ilog is there. Kabila. Kaya naging ilog to kasi yung aming Sir, sa ginawa. camera ka. Sir, yung kaya naging ilog, sir, yung ginawa naming gabyon at ng DPWH 1 decade ago, 5 years ago, sinira without permit to give way for this. So may gabions na dito na. Meron po kami doong gabyon, 675 meters. Jointly ginawa ng DP at ng province dahil coordinated kami. In your master plan, how much is the estimate for the flood control for this area? Around 12 billion for Mindoro. 12 billion for the entire Mindoro. But only for now. For now. For the river. For this river. Roughly. Sa ginawang yung storya. Sa ano natin, kasi ito yung pinakamalaking area. So, yung 12 meter natin. So, 5 meter, 5 to 6. Mga kagate, tapos na. Ito kasi sir. So is this usable to you? I mean, to be frank, is this usable to you? Can you use this? We can use this one. Pero problema, buta sa kabila, so pasok pa rin ang tubig. Ang ginawa kasi nila, patsi-patsi, meron It's the dito, same we saw in Bulacan. meron dito, tapos meron dito sa isang barangay. Yung pinuntahan ni Presidente sa Karumpit, ganun. Pachi-pachi. So bago-baga, kasi since hindi buo, Rumapasok ang tubig. rumaragasa yung tubig sa mga gap. At yung mga gap, gano'ng kabang gap? Normally po, katulad po yung natitira pa dito, 1.7 kilometers pa. Ito yung mga nandun, idinugtong na, tinapos na ng isang stretch. Kasi boss, I mean, obviously, we will find out who did this and ano, diba? And hold them to account. But ang problema dito, what do we do with this? Ay, Kasi pag gagamit ba to? pag Ano nakita ba to? ko Itutuloy? Ano Boss, bang pag gagawin nakita mo natin yung dulo, dito? mas Gagawin natin dito. makikilap. Kasi alam nyo, ang Malaglag ka. sa utak ko ngayon, kailangan kayo ang tutulungan nyo kung ano magsabi sa akin, okay. So, nandyan na yan, anong gagawin natin? Sana may dugtong muna yung gap doon. Ako personally, to make it usable, may dugtong yung gap. Makikita po natin yung gap. Makikita natin yung gap na isa doon. So, I will invite you there. Dapat nga ito, dapat kayo na lang ang mag-implement ito. Sige, isang area, pagitan lang natin, 200 meters, iba daw din. Kasi mahulog ko, dahil ng pagkakataon. At saka goblin po ito talaga dapat. Ito po yung base sa ano nila, nagkamali ng station. Ipinilit. Papa-explain ko na. Sek, oo. Ang baba, oh. Ang disenyo po nito, ito yung ibabaw.
Ito lang ako sila. Ulit tayo. Tapos dapat dito, meron pa. Yun, yung nakikita nyo yan. Tapos meron pa ulit konkreto sa Okay. ilalim. Tapos meron pa sheet pile. Bakit nila pinaspasan ng tambak? Bakit? Para maitago nila yung 3 meters sa ilalim na sheet pile. Yan. Mamaya, okay tayo doon. Yung sheet pile na yan, Sek, na dapat ay 12 meters according to the design. Maliwanag po, 12 linear meters Ang pile. ang pile. Okay. 3 meters lang ay ginawa. And you will personally witness how. Kaya nila tinambakan, no, pinaspasan. No? Samantalang ito sa disenyo. Wow. Alam mo yung huli na, nagsisinungaling pa, nandadaya pa. Nakita din natin sa Bulacan yan. Yun nga, tapos na last year, sinimugan nga ulit 3 weeks ago. Para lang habulin. Huli ka na eh. Sabi ko nga, di ba, binubuhay yung pinipigit buhayin yung patay. Yun nangyari po kay St. Timothy sa Gloria. Yung mana ng ganda yung expose ko sa harap. Yung may pupunta natin? Hindi pa po. Ito ghost talaga. Wala talaga. Yung sunod. Yung Gloria is the second district. Yung go there natin. Nabi din po. Hindi naman papakinabangan. Puro bato na. Palayan yan dati. But nung July nangyari, dahil giniba na nila to, hindi naman nila sinaran agad. Okay, boss. Pagdating ng habagat, puno ng tubig, wasak. 50 hectares. Kaya masama ang loob ng barangay. Sabi nila, gandang-ganda nung gab yun. Existing seko, simple lang yan. Magkano po yan? 40 million per 600 meters tayo? Seko. 40 million lang, 600 meters. So yung 1 kilometer, probably wala pang 100 million. Compared with our 2.6 billion. Saan nangyari sa sunlight sa barangay? Basta ito, inasa ko tubig, basta 50 hectares. Palayan, dati siya, puro bato siya. Walang compaction yan una, di ba? Kasi kung gaano ka-rough yung likod na yan, gano'n na lang na sinisemento. Eh nakita natin, nung bumagsak, dinoble na nila ngayon. So dati hindi ganyan ang bakal ko? Hindi! 1 layer na kasi inabot ko ito nung August 16 na inspection na 1 layer. Galit na galit talaga nun ako. Dinirectify nila ngayon, 2 patong na. Tapos kinompak na nila. Dati yan nung kinukongkreto doon. And I have pictures. 4 inches. Flood control, 4 inches ang concrete. Meron din kami documentation. Sunwest to po. Siguro po ang isa Gob Sunwest. sa natin gawin, i-review lang muna po natin yung construction method nito, the whole project. Kasi po, okay, tinama man natin yung bakal, pero yung preparation naman ng base, hindi rin natin itinama to the space. So the I think Andito tayo sa site na dinidescribe nitong GAA. Pero wala tayong nakikita dito. So, as of now, wala tayong nakikita. So, merong mga sinasabi na kwento-kwento nung dating mga DPWH dito na hinahanap ko ay nawawala na, hindi ko alam kung nasa na. Meron daw, pero banda dun daw, kung saan-saan, no? So, ito yung gini-gini. medyo hindi, di ba? Nakalagay nga kayo. Ang purpose ng GAA na specific na ganyan is parang nga malaman natin kung saan yung proyekto. Kaya tayo may line item budgeting. Para may detalye dyan, enough na para makita ng tao, malaman na meron ba o wala. Hindi ba? Yun ang purpose. So talagang So, gusto. Guni-guni. Guni-guni to. Wala proyekto nga ako nakikita dito. Nandito tayong lahat ngayon. Siguro naman, walang nag-hallucinate sa atin dito. Ang dami natin dito. Unless meron nakakita sa inyo na wala. Baka meron may third eye sa inyo na may nakikitang flood control dito. Ha? Sir, isang question po. Oh. Nabanggit niyo po kanina yung sa plan. Oh. Is there any way kung paano po pwede po bang ang LGU ay maka-access ng plan? Hindi, hinihingi nga daw ni Gob eh. Hindi nga daw siya binibigyan. Ang suspecha ko dito, walang plano. Sumagot si Sek sa akin noong Sunday that their office will be the one to look for those things that I am asking at sila na mismo magpapadala sa akin. Kasi nga, Wala pa kami mahanap eh. Wala akong mahanap. So, Kasi sir, dun po sa mga barangay, kahit po ongoing construction, humingi po ang mga barangay officials. So, wala pong may bigay. Ayaw po baka nga wala talaga. Pero will you order that? O syempre. Pwede ma-access po ng LG. Dapat naman eh, transparent dapat lahat to eh. Di ba? And sino ba ang beneficiary?
Di ba ang LGU, di ba ang probinsya, di ba yung mga taong nakatira dito? Hindi naman yung mga regional na nakatira kung saan-saan eh. Di ba? po yung engineer ng MSA. Humihingi po ako. Ano yung MLR? Secretary. Another Nasa Luis po pala, Sunwest. San Luis na. Humihingi po ako ng Oh. Detail. lahat po. Ang sagot po sa akin, nakausap ko po ang PE ng DPWH. Need daw po ng request letter from the SI regarding sa PAW. Hindi ko alam kung kailangan ng request letter. Pero para sa akin, pag may plano, dapat yan, pinupost na nga sa website lahat yan ang plano na yan. Kasi plano, ba't ka magtatago ng plano? Ay, hindi ko naiintindihan yung rason para itago mo ang plano kung wala kang tinatago. Kung meron kang tinatago, tatago mo lahat. Tatago mo ang plano, tatago mo ang papeles, tatago mo ang record. Kamukha yan ang nakikita natin ngayon. Ako, sekretary na ako, nagtatanong ako dito sa mga tao dito, nangihingi ako ng simpleng dokumento. Walang maibigay sa akin eh. Ako na ang head of agency ha. Oh, ako na ang head of agency dito, nagtatanong ako sa lahat ng tao dito, lahat dito, walang alam. Oh. O hindi ko alam. Aalamin natin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sinadya yan. Siyempre, sinadya yan. Sinadya na gituhin lahat tayo. Di ba, sinadya tayong lahat gituhin nito, Gob. Obvious naman. Di ba? Huwag na tayong maglukuhan dito. Di ba? Obvious naman na sinadya ito lahat na humihingi silang letter. Siya, may letter. Ako, may letter Siya, may ako. letter na. Wala pa rin dumarating. Ako may official letter. Ako, sekretary. Nangihingi ako ngayon. Walang maibigay sa akin. O di obvious na merong, di ba? May tinatago dito. O. At saka obvious naman kasi wala akong makita eh. Wala. So anyway, so kasama to lahat sa kailangan nating imbestigaan. So clearly, walang project dito. Di ba? Ang importanteng malaman natin dito, ha? Rob, ang importanteng malaman dito, itong project ba ito ay nabid? Vince Dizon performance as the Secretary of the Department of Public Works and Highway has been met with optimism and support from lawmakers and senators. Dizon is known for his no-nonsense approach and result-driven by leadership. He has ordered a top-to-bottom mass resignation of public works official, indicating his commitment to rooting out corruption within the agency. Kasi pagka nabid yan, ibig sabihin may plano yan. Hindi ka pwede magbibid na walang plano. Di ba? Kasi kailangan may justification kung ang budget yan, 200 million, 300 million. Di ba? Ano? Go. Basic yan. Di ba? Nabid ba? Na-award ba? May nabayaran ba? O, yun ang mga tanong dyan. So ngayon, kung nabid, na-award at nabayaran, aba, may problema tayo kasi asa ng project. Sir, fine-tune lang natin. So, tatlong ba't ibang project with different Within the same approximate location. No, within the same, more or less, dito sa area na yan. Tatlo, isang 300, 2024 to, isang 300, isang 250, at isang 200. dito at least may More or less, dito sa Ito location. 2025 kasi ito. Deadline na yun, sir. Deadline na Ang yun. 2024. sa 2025, may dala pang budget. 2024 ito, itong binigay ni Gob. Sir, sabi namin tatlong 750. tatlong missing sabi namin. Tatlong missing. Tatlong missing. One area. Ang tanong, saan galing ang pera? So, there is something wrong talaga. Ang wrong, alam mo ba't ang wrong doon? May naman makikita sa geotagging. DPWH. Sana chinik mo na yung Kaya lang, no lugar. one's producing the records. Parang yung sa Plaridel, di ba? Kita doon, bayad eh. Di ba? Yung SIMS, bayad, may resibo pa nga eh, di ba? Pero wala. Ha? Kanino pa natin? Ay, hindi natin. Hindi ko alam yung konta kasi nga wala nang, that I cannot say We cannot say. I don't know the project contract mo kasi wala talaga. Now, kung hindi na bid, kung hindi na award, kung hindi na bayaran, di okay. Walang problema. Ibig sabihin, yung pera nasa gobyerno pa rin. Walang problema yon. Hindi yun ghost. Diba? Kasi wala namang na-award eh. Hindi kamukha nung sa Plaridel na may papeles, may resibo, yung sa Baliwag may resibo na bayaran, pero wala. Ito hindi pa natin alam. So, hahanapin natin yan. So, ito missing.
Tree missing. Tama yun. That's the right term. It's missing. Okay? Okay guys, ano po ang inyong opinion? Please comment down below. Thank you.